Good afternoon. Buenas tardes. Maupayong hapon. Magandang hapon. Maayong hapon. Init na hapon. Sa lahat na nagsunod sa Kalandrakas, welcome to our third Monday of the month of April 2024. Init ang panahon, init ang politika, pero doon agapoy mga mabugnaw ng mga kaliwakan. Well, good afternoon. Ang akong location karon in another studio. Samantala, si Editor Alan, ang akong co-host, tuwa sa main headquarters sa MDNN. Akong timbaya sa tanan, be careful, more water today because it's very hot. Init karon gani ang bisag asa sa atong location mainit sa di pa ko magpadayon dagantang isgutanan ang atong isgutan ang among nangadalikatan in the past days as well as kay Editor Alan with Governor Pedro Nabia. Yes, pagtimbaya atong tagaag panahon si Editor Alan sa main studio. Editor Alan, kumusta ka diha? Dok Manny, may hapon. O ang atong mga tigalaan, kanunay nagasunod ka nato, ang atong mga supporters, akpod gitimbaya, ang atong atong main host karon si Dr. Manny Haujan ato sa lain nga lugar sa iyang kagulingon nga iyang studio nga gipili aron makapadayon kami sa pagserbisyo kaninyo sa among public affairs program sa Mindanao Daily News Network, ang Kalandrakas. So maayong hapon sa tanan. Good afternoon, magandang hapon sa kanilang lahat. Yes, Editor Alan, siguro sumpay atong isgutan samtang init kayo ang mga supporters may noon. Pero kanang gitermino nga bad shot sa akin yan. First lady, apil na din ang first lady karon sab, no? Anyway, well, that's part of the political dynamics, no? Kasi mga chismoso, halos mga chismoso na kay karon, no? Ato sa nang isgutan later, but una atong sa patong paglakaw-lakaw, Editor Alan, dito ta na agto sa Borongan City. Borongan City is the capital city of Eastern Samar. Eastern Samar. Og doon na gutag invite sa usa ka seminar dito. Pero along the way, niagi ta kaniya we will request the studio to air our Balangiga bells, no? Nga footage. Kainomdom ka, Editor Alan. Kaning Balangiga bells. Panahon niya itong September 28, 1901. Sa diyang doon ay mga sundalo nga na ambo sa mga waray ditong napita. Nag-revenge ang Amerikano. Mga unong kabulan ilang rak-rak dito. Hangtod nga dagang na nga patay. O gikuha nila kining bagtingan. Ang famous nga Balangiga bells. Gidala nila nga to. Masakir nga gihimo nila. Masakir. Pero gidala nila isip trophy. O mo hinungdan nga atong gibisitahan. We'll request the studio pag-air agtong footage nga sa Balangiga. This is in Balangiga town. O part ng Eastern Samar. Eastern Samar. Yes, roll video. Kami that's the church. That's the church. Tapos, sa famous Balangiga bells, no? Balangiga. At nasa uli na dito sa kaniyang original location. But this is not really where it is hung, no? It's in the church. Kanhi President Digong Duterte. Nauli yun. Although sa kami sila ni Senator Duterte sa famous Balangiga bells, no? wrote the US at nasa uli na dito sa kaniyang original location. But this is not really where it is hung, no? It's in the church. Trophy. But that's what you call the spoils of war. But remember, kanang Balangiga bells, naging, kay kuan mo guna siya, Editor Alan, kining pag-meeting, pagtipok sa mga waray, gibagting lugar. So, kato nga signal, mo din itong pag-ambos.
nga daghan wa makabantay sila kay gigamit man sa pagsignal aron nga mo attack or magtipok. Kay kani kung timbangan, bagtingan. Aning bagtingan dito sa Inglaterra gigamit sa ninyadto pag dunay mga disaster magbagting ang simbahan. Tayon katuday yung mga evil-bodied men or mga ligon og lawas moadto din to simbahan. That means dunay disaster aron nga makatipong sila moadto dayon kay naabay baha, naabay sunog, naabay mga attack sa seguridad. Muna nga dito sa kining Balangiga Bells usa na nga gigamit sa atong mga natives dito sa pagsignal nga dunay mga elemento sa Amerikanong puwersa. Munang pagkapildi sa mga Pilipino dito, ila tong gipasan ang bagtingan katong Balangiga Bells. Pero ako sa nanggiling dito sa history, dito sa Inglaterra. Dahil karon kay dito Inglaterra na may bright nga tulisan. Ang iyang gimo, iyang to sa simbahan, gibagting niya. Pagbagting niya, hagudhod og dagan ang mga lalaki. Paingon sa simbahan, kay gibagting man niya gabi Ang pagtuon nila adunay emergency. Pag-abot dito, ingon din tulis kini. Gisiradan, daw gipang transak ang ilang balay. Kaya na may mga babae na lang napilin. Bright yan. Ang kaning mga tulisan. Bright kayo. Sama gyapon sa uban diya sa tulisan sa gobyerno. Bright kayo. Mudagan gyud, mudagan. Aya manulis. Bagtingon na to ng kwan, Balangiga Bells kung mga bagtingong gusto ko bagtingon kining Balangiga Bells. Aron mabungog kining mga kawatan. Kawatan sa gobyerno. Well, anyway, pasumpay niya to. So naging tourist attraction na karon sa Balangiga. So daghan na karon mo agto dito sa munisipyo sa Balangiga. Gagamiton ba karon sa Balangiga? Dili na, wala na. Display na lang. Display na din lang ipabagting. Nakita na lang nimo dito. Okay. Display na lang. Tapos historical kung imong artifacts. tanawon, kung gikan kag Tacloban, siguro mga 1 hour to Balangiga, makita mo na dayon. Sayang wa ko nakagid Sunod na Editor Alan pag makabisita ta sa at naman tay gi usa ka gilekturan ng eskwelahan niya sa Burungan City. Sa sunod na sa natong balik. Our Lady of Mercy, okay na ba to? Our Lady of Mercy. Tingnan nimo gani nindot sab dito sa Burungan. Kani Balangiga. This is about 1.5 hour from Burungan. On your way to Tacloban. Pero kung from Tacloban ka, moadto kag Balangiga, dini ka pa kay ang Tacloban is Leyte. Ang Balangiga or Burungan is Eastern Samar. So motabok ka sa famous San Juanico Bridge. 'Di ba? San Juanico nga tulay, no? Pagtabok nimo ana dai nindot kayo, no? Gani apasumpay sa atong isgutanan ang turismo. Nako i-play kay naligo baya kita ni Editor Alan sa una nato pagdalik ya. Ang West Philippine Sea nga kagubtan. Part kini. I-play gali pa-play to sa West Philippine Sea. I-play to studio tong akong ipadala nga dito tanang ligo sa the same nga dagat nga giliguan nato Editor Alan. Well, good morning. We're now taking a bath in the Philippine Sea. We are now in Burungan. Okay? As you can see, dito si Dennis, si Mario, nasa dagat na. Kaya mag-dive na. Well, good morning. We're now taking a bath in the Philippine Sea. We are now in Burungan. Okay? As you can see, dito si Dennis, si Mario, nasa dagat na. Kaya mag-dive na. So kay open sea man dayon na so pero nindot lugar pero di gyapon ako ibaylo ang Camiguin, nindot gyapon ang Camiguin. Katong pagkagi ni Ferdinand Magellan to may kay gawas sila banggay sa mga Chinese. Naman to nagsabot mo sila ni Limahong. Ito si Limahong nga bandit nga inchik. Ilang nag-meeting sila. Tsanga ato ning kontraw ni sila Pulapo. Kaya nakikumpar. There's nakik-conspire man ang grupo ni Magellan kang Limahong. I-collector mo kuno sila Pulapo. Niya wala nag Tax collector. According to Ambit Ocampo, ay monk historian,
Si Lapu-Lapu was a tax collector of the Sultanate of Sulu. Anyway, pasumpay nito ato itong ipakita, Editor Alan, kay pwede ba iambit nimo ang imong pagbisita sa imong yutang na tawhan diya sa Malaybalay? Kaamulan. Kaamulan. Unsay nahitabo sa Kaamulan kay Actually, daghan mga artista ang nangabot ay, mga grabe, inila. grabe gyud. Kay Kaamulan ang Bukidnon baya. Pagsugod. Manang moingon ko nga moingon ko si Congressman ako migo Gigi Romaldo nga walay nilibos kamigin murag di sa kay na makatuwan. Di ka nakatuwan kay Kaamulan unsay nahitabo? Sa pagkamulan, pastilan ang traffic ni abot og 2 ka oras gikan ka sa Valencia paingon sa Balay-Balay. 3 ka oras tungod sa traffic. Kay mo itong birthday celebration, birthday concert ni Migs, President Migs Zubiri. President Migs Zubiri. Oh, niya. Happy birthday, Senator Migs from Mindanao. Migs Zubiri. Happy birthday, sir. Okay. Timing di ay. Na timing kay ang tanan ng mga supporters niya sa Tibok Bukidnon, mga barangay officials nangadto tanan. So, grabe ka traffic niya. Naapag mga concert dito. Si Senator Bato, isa gani sa nagkanta dito. Okay. So, daghan kayo ang nalingaw, daghan kayo kay turnover sab kato sa bag-o nga Bukidnon Sports Complex. Nga ang capacity is more than 30,000. Sitting capacity. Sitting capacity. Gwapo kay nga ang problema lang dito kung naay i-host nila nga mga activities walay hotel do mo adto pag Valencia mo adto pag Malaybalay kulang kulang yeah, pero that will come later but right on. now the structures nanalugad na ay gymnasium kompleto unsa may makadulag basketball pwede yung kay ni Senator Mig dalo niya ang PBA dito okay yes. Muna isa sa nakahimog attraction sa Kaamulan pero ang Kaamulan sa akong pagsabot is also preserving the culture of the different tribes. Nagpresent pa, nagsayaw. Nakita man ako sa mga social media. Doon ay mga sayaw-sayaw. Doon ay mga cultural dances. I think, Editor Alan, we have to preserve that because that's also your presentation in Indonesia, no? Preserving the culture. Ang ako lang na-inculturated ba kay nanay mga concert ni parokya ni Edgar, nanay mga concert dito sa lain-lain. Blending na lugar sa new commercial technology. Okay. Daghan na ang kwan dito nga gihimo nga dili gyud original gyud nga Bukidnon tribe. Yeah, but we still have the culture dance. Yeah, nagyapo katong pagsugod, pamukaw, opening then katong sa 26, katong sa Pizza 20, katong Sabado ang kwan street dancing nga gwapo gyud kayo ang kwan presentation. Pero ang akong tan-aw sa street dancing gisagulan na og mga commercial nga mga paagi ba sa ilang pagsayaw dili gid original na. Wala so ang nakadaog ang original ang nakadaog kadto ang Quezon municipality original I think we preserving culture we maintain the authentic features pero di sab siguro sabton nga di natamo agto sa mo transform o metamorphose to the new technology. But however, we have to preserve the culture. Otherwise, if it will not be preserved, people think that kaning paghubo-hubo is the cultural original context. Di ba? Lagi na ba? Like I was observing some mga tribal dance under the new one nga nag-extend na ang ilang tiil og kahoy na inchik man na wala man na sa di man na Pilipino nga culture katong sakay sila kanang mutaas ang imong tiil di ba dili man na lang sa Chinese man siya kay aron dili ka matungka sa alas ang karang lagi pero di mo man di man taas dili man katong elevated kang atong karang mga bagol pero katong extended nga mura ka naghiganti dili na well in Moriones pero mukha man just like in Bacolod ang Mascara Festival ang explanation dan sa Mascara Festival because they wanted to enliven the spirit of the people in Bacolod at the time nga nabagsak ang ilang ekonomiya. There was really a problem sa kagutom. So,
is murag nakamaskara nga pahiyumon lang sila. Bala og nagkaliso. That's the Mascara Festival. Mascara ang kaamulan, if you look at it, ang kaamulan, we wanted to preserve the different tribal dances, The authentic, culture, authentic, the cultural thing in Bukidnon. How about yung sa Aklan daw? Sa Bicod yun. Bukidnon. Say ka nang, kumusta ka? Kumusta mo di ba? Balo ka ba og native editor Alan? O kakasabot ko pero di ko sa kasulti. Kailan sa kamigin. Hindi ka pailing. O asa ka paingon. Sa magkabisko. Bukidnon, hindi ka hindi ko pa sinuon. There's a language. No? There's language. Isa lugar na we would like to preserve that. Because that's very important. In other countries, Editor Alan, they preserve the culture, no? Dahil similarity ba ang Kamigin o ang Bukidnon nga language? Diba? Dito sa Waray, di ba? Maupay. Katakluban man na. Pwede mo gyapon na gamay sa Siargao, sa Surigao. Diba? Maupay, Wayay. Wayay. Why? Anyway, sa kaamulan, mga tribal, the Bukidnon dances, the tribal dances, they call for attire. Pero napagyapon, no? Gikon man sa muraog na nagtudlo. Narrative. I-insert po sa kuan kaning choreographer. Para kuan. Pero kay niya tuwa may make-up, katong make-up na to kinaraan man. Binago naman na ka ng make-up nga na mistisa na may noon ang atong mga dancers. Anyway, salamat at congratulations to Governor Rocky, no? Yeah. Of Kamulan, of course. Isa pa sa development nga yung gibo ni Mexico, ang One Bukidnon Advocacy. Yung apel ito sa Congressman Alba, di ba? Kontrapartido niya. Si Governor Onel, kontrapartido man niya. Isa na sila. Usa na. Busayin ko nga. There should be like that. Galing Mag-away na lang ta sa sunod. Ito one sa at least, di ba? May kitawag Editor Alan nga, pugong usa. One Bukidnon Advocacy. Nice ka. Because Bukidnon is dako kay ang Bukidnon, mga kababayan. It's also the food basket of Region 10. Yes. Di ba? That is also where we are getting our vegetables. Di ba? Mga agricultural ang products. voter population na, mga 700,000. Dako. In Region 10, Bukidnon is the vote-rich province. Munang agtuon gina sa mga politicians because that's a vote-rich in Region 10. Pero, usa sa atong isgutan, Editor Alan, ang nagabet ni gagubot kung ana ni ka sa social media. Dito man kaning interview sa kang First Lady. I think kung imong tan-awon ang konteksto, gi-interview si First Lady as First Lady. So natural nga gipangutan naman siya, and then she felt offended na gitawag si iyang husband nga mo'y presidente nga bangag. So, siyempre, true to form, nga nasakitan sab siya. Ang problema, kay ang imong na target, elected man sad nga vice president. So, unsa imong take ana editorial kay para kanako, nagdugang kani sa kainit sa politika. Ang uniteam, dili na karon uniteam. Timbangan na lang. Kay wala na. Lugar civil na lang ni ang ilang pag-uban. Matter of mura bitaw og gamay na lang bikili ni ulbo na editorial. Ulbo na gyud. Unsa imong tan-aw nga niingon man si First Lady nga bad shot na yan. Bad shot. Bad shot. Siyempre siguro ni og basketball sab siguro si Ma'am kay shot man. Basketball. Ano sa mong ikasulti anak kay did ba man lang sab si Vice President si Sara wa man kay mo reply sa siya. akong yung tanaw kang Vice President Sara medyo gadula lang sa siya nga kung duwa siya dito sa uban sa rally sa iyang amahan siyempre iyang amahan ko to di siyempre kuan sa siya nga okay ra pero pag kita lang ng bungbong okay naman sa nila biso-biso murag close kay sila di ba I don't think nga kuan things should be taken against Vice President Sara.
Si First Lady lang kay medyo basi nagsilos po siya kay medyo medyo close medyo ganahan man si Bongbong ang imo sa lugar iya. mo nag-anak sa kasa na pagka-chismis lugar mo usay ang First Lady murag gasilos lugar. Siyempre. Hindi naman siguro sa di ba? tanaw. Sabagay. Ako nagkaanam lang gud ni kay init Editor Alan kay kani karong panagbangi karon, di ba? Kung imo ning tan-aw, kung paminaw nimo ang pinakaulahi nga statement ni kanhi Presidente Duterte, Digong. Nga di man siya oposisyon, di sa kuno siya kontra ni BBM. Nakaroon kay maghimo man siya og 12 ka senador. Maghimo og ang si BBM og 12. Wala oposisyon. So this country is basically now governed by the Dutertes and the Marcoses. Correct. Diba? So kanang issue nga mga dynasties, this is a glaring example of how that is why Editor Alan sa political dynasty. Editor Alan, gusto na ko kay sa survey ra ba apil sa ba si Tulfo? Gusto na ko nga apil na kay diya sa Senado, tulo man ka pamilya diya ako pagsabot. You have the Cayetano, Villar. Then mga heirs ito. Di ba? Tulo sila eh. Ha? So sa ato pa madugangan siguro na og Duterte, madugangan sa na og Tulfo, nabibo na kayo ng welcome to the family dynasties. Di ba? So, I think, why this is happening? Yes. Because the people, kita, mga bubutante, kabaluwa siya kabalo, ug unsay impact kung magpadayon kini. Di ba? Because you are now narrowing, limiting the process of selection to families. Di ba, Editor Alan? So, unsay mo take, balik sa ta dito, kaning chismis, kaning abikel, kaya ang mga init ra ba kayo, ang mga supporters. So, ang imong pagtanaw sa kang First Lady Lisa, tinuod lang sa itong iya, kaya nasakitan gud sa itong gitawag gud yung bangag ang iyong presidente. Yung ikaw, bana. Ikasultian eh. Nga, wahilom lang yapon si Vice President Sara, nagulat ng timing. Nanakaroy mga congressmen nga muhawa na si Vice President Sara sa kabinete. Nga mag-advise man sila nga maliwanag man ha. Serving the cabinet is at the discretion, a pleasure of the President. Yes. Diba? Sa imutan, okay, ikaw, loyal to the naging President. consultant man sa communications panahon ni Secretary Martin Andanar. Sa imutan, kani nga mga chismis. Kung kani nga mga chismis mura og although na basihanan nila, pero it should not be attributed as parang personal nga mga kinabuhi nila. Kay ang public official like BP Sara, siyempre, o atin siya itong rally sa iyang papa, siyempre, alang-alang mo kontra siya. Matin siya dito sa rally ni PBBM, alang-alang mo kontra siya siyang papa. Bukan nga, she is just playing. Kung yasulti man sa didigong nga, di ni President Duterte, di man siya oposisyon, di man sa kuno siya kontra. Munggan eh. Kalabad niya. Dulas politika, mga... Ang sa ako magunta now, there is now very, very, very crucial kini nga usapin, Editor Alan. Yeah. Can the First Lady engage into verbal tussle with a duly elected Vice President? She cannot. Dili ganun taangay nga mo Diba? appeal siya. May pamagilom siya. One issue, no? She's not Di a na public siya official. Di man ka elected. Di man siya elected. You represent the President as a First Lady. Kung as na his kay spouse, mga kasuko, ayaw, do not make it public. Yes. Mo na Diba? yan sa'yo. Kasi kay First Lady man ka, instead na reaching out, will also be, kasi very influential ba ang First Lady? Pag nasuko na si ma'am, diba? Di na takadool. Siyempre. So I think, para ka na ako, no? Editor Alan, this is one time. Kasi, in the case of, ang kayo lang sa nidigong nito, wa man say apil-apil gid siya nilit kay wala man. Wa man say mag-apil-apil Di kay naman sa siya mo. sindigong sama. Di ba? Mo bitaw na nga ubang mga general bitaw sa PNP ug sa Armed Forces niadtong unang panahon sa Marcos years na sila lady circle apil-apil wala man mo pili. Wasat mo gitudlo. Lady circle. Di ba? I mean I think
we go back to the 101 principle of public service. When you are elected, the elected official is the one accountable to the people, not the wife, not the partner. Because he was not elected. In the history sa politics, Editor Alan, dako lag role ang partner kasi sila may mag-advise. Sometimes sila ang like in the case of, let's say, one of the most famous leader, no, nag-declared himself emperor, si Napoleon Bonaparte. Napoleon na may babae, ang iyang asawa mo magito influential sa iya. Pero wala man nagkuman nga, i-command, di ba? I want your commander, battalion commander, report to me. Di ba na? Di ba, wala man sila hand in the running of the government. No. Di ba? Of course, as a wife or as a partner, pwedeng mag-advise, pero they should not make statements also nga maka-create kay para nakuha. Well, I can understand sa statement ni First Lady. Kay siyempre, offended nang siya. Pero di naman good kinanglan i-interview na to. Kay mag-create naman na dayong intriga nga. Correct. Sa ato pa si ma'am ga apil-apil gidi ay sa pagdumala sa gobyerno. Dapat. Kay gichismis na baya na. Di ba? There was an accusation by his former executive secretary nga it was Ma'am Lisa, di ba, dictating. So, parang na-validate na yon, no? Kasi mismo si Ma'am, nasuko naman, bad shot sa akin yan. So sa ato pa, dili na. Gapil gid siya lugar. Ha? Gapil With gid siya that sa situation gobyerno. now, no? So, Dili nga dili unta ngay. lagi nga kung taog na kay kasuko or na imong personal acts, di ba? Or something suko ka, imong ikip ka na kay your husband is the president. Correct. Unya ang imong maligis sa imong statement is a vice president. You are not ordinary observer or bystander. Okay lang na og silang Speaker Alvarez maingon nga I am asking the military pang political stunt mo to Bibot Alvarez. That was a hollow statement. Di ba? Pero kanang galing sa vice president, di ba? Remember, this was muadto ta sa panahon nila ni Vice President Doy Laurel, Editor Alan. Si Cecilia Diaz, ang iyang kapikas, was not intervening into Doy's vice presidency or sa iyang politika. Ang appeal sa iyang ni Cecilia is to help like the poor. Ato siya sa mga foundations, not into the partisan politics. Yes. Because the moment mo appeal ka ana, magubot man na. This was in the time ni Marcos nga si kantara ba ni mo na kanang dahil Sayo. By the way, I'm inviting everyone to join us and buy tickets for our concert. Itiap Reunion. Concert and reunion. In Cagayan de Oro, it will be on October 26. Kung kinsa tong gasunod sa among tulumanon og nagtuo kamo, helping our program, buy a ticket now. It will be at Lux Hotel on October 26 in Cagayan de Oro. Although sa May 11, it will be, our concert will be Cabanatuan in City. Mario Secret Beer Garden in Cabanatuan, Nueva Ecija. Yeah. Then on August 24, it will be at the Villa Rosalinda in Quezon Province, in Lucina. So, ganon kami, no? So, by the way, kato na dahil kay First Lady Imelda at the time of during the Marcos years, the senior, na-appeal na dahil to nga it was very, si ma'am, influential kayo. So karon makita na nato nga si Ma'am Lisa is also from that statement sa akong tanaw do na gid siya participation diha. So muna diha Editor Alan nga nag-away na dayon. Now kanang unity ticket di na away-away tanawa ra gud na pagkuhay lang sa among partido. Di na lang tao, may we have a pending case before the Supreme Court. Nagbukom-hukom na sila. Ngawad na ang laban
Kadugayan ang mahimo ng sa ila, kanang ilang grupo nilang ni Secretary Alcose, pay na lang, pay, they pay. Bayad lang ng bayad, payday. Okay, wala naman ang iyang historical roots of the formation of the party. Wala na. Anyway, that will be another angle, Editor Alan. Editor Alan, so sa imong tanaw, kaning Bicol karon, makaahayo ba ni sa atong gobyerno o kang Vice President Sara o ni First Lady? Nahimong kalatawanan na itong gobyerno karon. Ang mga tao, murag, di nagatuo lagi, napabay gobyerno nga tarong. Kaya wa pa maging madakop Buloy, no? Oo, mapanakop Buloy niya si Tibis. Bisa nga klaro na. Si Bantag. Samot na, wala na makita si Bantag. Oo. Murag dili sila kahadlok sa atong gobyerno. Wala na, murag. Manang giingon na siguro, mangita na tag may nga presidente yan. Sa 2028. Sa 2020. Daw kay si Mig Subiri, murag mong presidente magini. Maay sa siya kay naka-unite gani siya sa survey sa Bayan, Editor Alan, sa survey karon sa Pulse Asia. Di ba? Dako galing score karon si Ramon Tulfo. Si Rafi Tulfo. Isa na kay ano nga mga pagina di mo atras. Walang atrasan. So, mga kapatid, we are now in the kung init kayo ang panahon, ingon na kainit ang politika. Daghan na, remember, in October will be the filing of candidates of those running on the second Monday of May, 2025. Yeah. Atong ipaybalo, Editor Alan, nga ang pili ay sa 2025, sa Mayo, sumala sa gimbutan sa atong Batakang Balaod, ipaigayon ka na sa ikaduhang Lunes. No? Ikaduhang Lunes. Sa kining Mayo. So, ang pilion, wala pa kitay pilion nga presidente o vice-presidente. Kaya Senador pa. 2028 pa. So, ang pilion sa 2025, 12 ka senador. O local officials. Ang mga gobernador, vice-gobernador, provincial board, o ang mga mayor, o mga kongresista, kay ubos sa atong Batakang Balaod, ang ilang termino ni ining local government officials tulo lamang katuig o pwede masublian sa ikadua o ikatulo. That means a total of 9 years. Ang mga senador, they will serve those elected last 2016. Mag-serve ka to for 6 years mo ng 2025. Diba? So sa 2025, they can be re-elected for another 6 years. So a total of 12 years. Yes. Then no re-election. Ineligible na din sila para sa sunod. You have to wait for another gap mo na for 3 years. Ayaw mo balik. Diba? So like in the case of Senator Coco Pimentel, our unang guest sa atong Kalandrakas, will be ending his term next year, 2025. Next year. Yeah, di pa siya makadagan, di ba? Dili, ineligible siya. So walay kandidato pagka-senador ang dakbayan sa Cagayan de Oro. O ang Pimentel family. Diba? Basig si Ma'am Gwen. Ma'am Gwen. Pero ang ato, pwede na to ipadagan si Rufus Rodriguez. Kung pang senador man sa nang di man lagi siya, di man siya gustong senador. Giyagni naman nato na resolution. Ayaw niya. Napapunto siya i-one term. Sa congressman. But kung qualification-wise, I go for Senator, Congressman Rufus Rodriguez. So balikan na to. Mao nga kining kainit sa atong panahon. Inanagyapon kainit ang politika. Correct. Kay apit naman under the COMELEC guidelines para kay computerize man ang eleksyon mo na mag-file kita earlier sa Oktubre. And then pwede magpuli sa bulan sa Disyembre. Di ba? Aron nga pag final printing sa baluta nabutang na imong ngalan. Mao nga mga igsuon, ayaw ka mo kabisko matud pa og kabalakan niya ng away karon. Kay karon mga politiko daghan na kayo og tango. Daghan na kayo og sapi. Og sa akong tanaw mga puyok na kay gitsura. Puyok na kay, "Bay, kumusta?" Ha?
Ay hapit na, labi na sa sunod election, grabe na. So di man gid sila gusto makasa. Pero by the way, Editor Alan, doon na kay gitambungan nga nakita na ko sa social media gyapon. Kay kining progresibo nga gobernador sa Misamis Oriental nga atong higala way pabor-pabor. Higala man nato ni. Pero you know si Governor Senior Pedro Onabia. Kuan siya kining progresibo kana nga tao. Even before very 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 energetic, no? Nga maayo man siya kay sawa pa siya naglingkod sa rinda sa kagamanan. So sa to imong giagtuan nga imong giapilan nga naay actually signing sa between the office of the provincial governor, ang Morisco ug ang youth organizations. Tulo ka kuan ang nag-apil sa pirmahe sa MOU, Memorandum of Understanding, ug ang gitinguha ni Gobernador Onabia nga akong nakita nga unsaon pag ganing mahimong one single digit lang ang poverty incidence. Ang napa siya timeline ang 2028. So ko nga sa iya nga mapaubos ang kalisod nga sa kabataan. Kay ang isa sa iyang nakita nga busa grabe ang poverty incidence kay ang mga bata niya sila rin napalami pagkaburos teenage pregnancy niya. Ang problema kay moadto na rin sa iyang opisina, moadto sa DSWD kay mga igtabang unang isa nga murag iyang gi-advise na ng mga kabatanunan nga dili sa unahon lami-lami kay sila rin may gabinahan niya ang problema ang ginikanan ug ang gobyerno mga barangay kapitan duulan din nila mana agay sa kabahin pod gay agni pod niya ang electric cooperativism nga makatabang sa economic development. Kay kung ignta kung maayo ang pagdumala lugar sa kaning atong electricity, dili kay mahal, di ba? O giya pangigagni kang mahimo magkuan sila og solar projects. Participation nganong naa may youth dito. Unsay imo kay nitambong man ka sa press conference. Unsay involvement sa youth? Ang tanan kabataang barangay sa tibuok unsay nga first district man Hindi, first district ra to. Okay. Kay mo may gikuan nga. Ang first district tanan tambong to mga sangguniang kabataang barangay ug ang nagdumala katong ilang provincial youth officer nga tuon sila kung unsaon nga makatabang sila sa single digit poverty incidence nga malikayan ang labinagikan ang problema sa mga kabatanunan. So isa na sa ilang gapadayon ng ilang mga mga seminars. Mga out of school youths. Kay libre ba yung eskwelahan? Mo gani. Libre ang pag-edukasyon. Kay kung mawad-an pa out of school youth pa kay tungod sa kalisod or tungod kay na burusan. Na indiscriminate firing sa mga batan. Indiscriminate firing. Mo kanang isa sa paninguha ni Gobernador Onabia nga matudluan kabatanunan nga makarealize sila unsa ang responsibilidad kung magpalabi lang sila sa ilang ginawa sa paglami-lami. Nya ang problema dayon matos ginikanan, matos mga opisyal. Sugod ko no editoran kay nag-signing naman kato pag signing atong Sabado, opisyal to sugod na sila sa ilang pila may nagahin ni ini aron masiguro sab nga magpadayon ang maong katuyuan. Na gi-appropriate kinta. Murag na. Mga continuing seminars, trainings, capacities of the youth. Og ako ganing giagni siya nga gobernador, unsay katabang pod kung imong i-bolster ang kuan sa mga multipurpose cooperatives o transport cooperatives. Nya may kana nga kon una iya ko nung paningkamutan nga maka-appeal pod sa programa ang mga multipurpose cooperatives kay mo nang isa sa makakuan lugar nga dili na sila mag-utang-utang o dili na sila magbayad o dako kung mangutang sila o lending kaysa lending grabe man kay ang paak. So dito na unta sila sa mga cooperatives mag-appeal
Labi na sa mga ato pong mga salakyanan, ang mga tao nga moapil po sa transport cooperatives kay makunhuran man ang mga galastuhanan sa transportasyon. Daghan ang iyang gi imbitar to join his program. Kaniyang objective nga to have a single-digit poverty incidence by 2028 for Misamis Oriental. At least itap gid no ni member editor Alan, ang youth mo man na lagi mo kanay hope of the fatherland. Man ay according to Rizal. Nakuha mga buot. Say ang mga youth na youth na may noon May youth. Wala na sila kabalo kay na akto na may noon sila dito sa gitawag nga nahulog naman sila dito sa mga gadgets. No, mga tuwa na sa cellphone nagatubang. Dito naman sila nabuang sa dili na sila productive kayo. But remember, Editor Alan, dito ta sa way back mga 1988. Gidapit ako dito sa Republic of China. Ang Republic of China, may nikinisgutan na to kay mga 50 gubot na ba karon no? Dito sa, pero kaning Republic of China, I'm talking of Taiwan. Taiwan is Republic of China. Ang Beijing, which kita Editor Alan makita sa dito, hopefully by September kung makakita kita dito sa EMIC. Kuan man to, Beijing man to, di ba? Beijing. That is in the People's Republic of China. People's Republic, ang Beijing. Ang People's Republic of China, pero akong yagtuan ang Republic of China. Taiwan. China Youth Corps dito, Editor Alan. Uy. Ang China Youth Corps, gilangkuban kinis mga batanon. Gani, kato giimbitar to, were about 36 countries. China Youth Corps, 36 countries nag-agto dito. Hosted by China Youth Corps. Kaya sa ila, ang youth is 40 years old below. Tapos dito, ang China Youth Corps is the one managing the hotel. They have a China Youth Center. It is a hotel operating like a hotel. Sila operate, the youth is being trained on how to manage a small scale business, entrepreneurship. Business. Wala man tudluin sila sa pagpangawat. Correct ko. Kaya ang mga youth karon, pasayloon lang ko. Ang iski karon na kabalo singwa ni Governor Onabia kay single digit poverty incident iyang ipatingwa. Pero usa lagi nga ang mga iski karon ibalo na yung corruption diha. Dili ba ko mo maghimo og mga activities nga mga basketball nga wa mo kanay post. Dapat there should be training because in that China Youth Corps nga akong gitambungan, Editor Alan, nagtuon kami sa culture. We learn the culture, Chinese culture. At the same time, niadto din mi sa unsa ilang ang mga batan-on nila, ang China youth nila, Chinese youth lugar. Kabalo pag-organize, kabalo paghimo og mga unsay mga building capacities. That is why sayang the youth should be trained in good governance, not trained on how to rob this government. Correct. Diba? Ang mga mura bitaw ni og mga maya pa hangtod na himong agila sa kawat. Mo ni ang atong gikabiskuan or is the sad reality sa atong youth today. Correct. Kay naitabo ang atong mga youth, mag-agto naman dito, maghangad-hangad sa politiko. Ang tod nga mangayo og kwarta sa mga politiko. Ang mga iske nga dunay naka-earmark nga budget, imbes kay maghimo og training, because training para kanako Editor Alan will liberate people from economic poverty. Kung train ka on how to run a business, train ka how to speak and make your own business, train ka on how to develop the local like diya sa inyong agriculture. Dili kay gitrain nimo ang mga kabatanunan sa pag dito sa diskuhan. TikTok. Mag-TikTok na dayon. Maingon siya nga natin dito sa social media. Mahabang bata ka pa. Enjoy life. My goodness. What kind of slogan is that? Well, I agree that we should enjoy life, but not into the context of wasting your energy into something useless. Useless kaya magsayo-sayo. Mantod nga, magsinggita na dan. Drugs na. Hangtod nga, dagan na kitang bangag. Dagan na bangag. Dagan ka nagbangag.
So Mao karon kana. ang mga batanon muna diha, di ba? Dito sa akong this was in 1988 Edith Allen. That's in Taiwan. Pagbalik na ko bago nag-pandemic sa Taiwan, niadto I was taking a bus from Taipei to this port in the Huachin, some other area. Karon train ride na. Train ride. Dati it will take us by bus mga 4 hours. Kato in the recent visit nako, train. Pilipinas. Sige, lagdam ko sa train. Giuna ang kawat. Giuna ang cat's eye. Kita mo ng cat's eye? All over the Philippines. All over the Philippines. Kanang reflectorized, di ba? Cat's eye, nakatabang. Nakatabang, pero nakatabang usab sa mga negosyante nga mga kongresista. Kay dako man nilang negosyante nga mga kongresista. Kanang cat's eye mga igsoon mo nang gitawag nato nga reflectorized nga makita nimo nga gilubong sa dalan. Solar naman na ang bago karon na solar para pagkagabi mo siga ug gawas nga makita sa suga mo reflect lugar. Pero ang akong pasabot asa naman ang youth. Remember in one study ang vote buying in one study, Editor Alan, kay gisumpay ko na lang ni sa youth. 28% daw sa Pilipinas, 28%. 28%. Oh, that's a big margin. Sus. So kung 28%, kung effective ang 28% of 100%, di ba kung ang PICAS, tungaon na lang nimo, so the one engaged in vote buying with 28% efficacy is the one ruling. That is why, correct, mga igsuon sa labot eleksyon, maghari na usab ang mga pamalit sa boto. Ngano na itabo ka na? Tungod kay gialaw man nato. Sige ta mismo. Yeah, mga butante sa mga bubutante lagi. Dito sa uban, no? Ang kani manggong meaning kinsa bay wa manginanglan og kwarta, pero dunay mga punto. The youth ang mga kabatanunan. Tama kani kang Governor Onabia nga iya man ang giedukar, Dr. Alan. Edukar lagi. Di ba? Ang pagkabatanon dili lang ubos sa imong panty. Kailan may balo sila magnegosyo. Lampas sa imong puson. Kaya naaman diya imong utok, na imong mga kamot. Di ba? Above the belt, unsa may naadya sa imong body. Na imong kamot. Dili ang below the belt. Na imong na imong baba, na imong mata, na imong dalunggan. Naasab diya ang imong brain. Correct. Di ba? Kay below the above belt. Di ba? Lain naman ang himaya. Uwag na siya, uwag. Pero kung, di ba? Kung mo magigna sa labang makagagawam sa anatomy, nga above the belt. Above the belt. Mo gid na magduma. Kay kung below the belt nga gali ang magduma sa atong nasod, patay. Agoy, impas dumini amin na kita. So, tanawa ra gud sa anatomy, di ba, Editor Alan? Ang ubos sa imong sa bakos, di ba? Ang imong kinatao, ang imong maghatag sa kalipay o himaya. Og tae. Production. Og ang hugaw. Aron sad makalakaw ka na kay duha ka tiil. Di ba? Di ba? Pero ang paglakaw, movement. Di ba? Ang production. Pero how do you create production? How do you move? It has to have a brain. Correct. Una nga above the belt na imong utok, na imong mata, aron makakita ka, na imong dalunggan, listen mga kabatanunan. Na kay baba aron makasulti ka. Naasad ang imong puso aron maluoy ka. Okay. Una diya mga igsuon, usahay lalimtan ninyo sa anatomy na lang, gibahin-bahin ka na sa Ginoo. Di ba? Doon na sa panahon nga ang himaya mao sa imong pasulabi. Pero correct. Limited lang ka na. Correct. Production. Kay mawa man na. Pero ang imong mga paglantaw, ang imong mga baruganan, ang imong pagdungog sa kamatuuran, magpabilin ka na diha sa imong galaman. Mao nga, isakto kato kang Senior Pedro, Governor Onabia nga adunay kagawasan sa atong kabatanunan. Let's start with the youth. Yeah. Kaya ang mga kabatanunan karon ni Editor Alan, halos kasagara, nahugno na dito sa digital world. Digital world. Diba? Tura yung naong sa mata sa cellphone. Di ba? Mag-ana ta sa kuan. Mag-ana sa kaon. Imbis kay mga picture ng pagkaon. Unya mag-TikTok na yun. TikTok, kagapil sa TikTok. Pero nga pa sa mo, this is a medium
for information. Yeah. Ang problema, kay mananaw ka ni Doc Willie Ong, na may musingit nga nagkaba-kaba. Pornography. Diba? So, it is an example. In my lecture, Editor Alan, dito sa Our Lady of Mercy College in Burungan, in the influence of media as a portal. Kaya ang kita sa media, kining atong role, very crucial karon because it is only us that defines what is right. Because ang other media, wala naman. Dagan naman gali, nangimo sila, di ba, madungog ka, kinsa man siya. Tigpama ba man di ay. Unya na radio program. Pero gasweldo sa gobyerno. Grabe, no? Di ba? Nga, mayon na siya, kami ng mga media. Naapil na kita. Di ba? Diba? Kimi, mga igsoon, wa mami nagdawat diya og sapi. No, wala So, pa. usa ka na. Munang gitawag nga mag-usa, nighatag og mga fake news. That's why, ang Kalandrakas o ang Mindanao Daily News Network ni Publisher Dante Sodaria nga na diya sa main studio, ako niya mo ko slang studio karon, naa siya dito, iyaging giproteksyonan nga ang gawas sa newspaper ang kamaturan. Valid nga information. And development. Economic development. Kuan kining palibot. Ah, Diba? kinapaginabuhi. Kaya ka na mga vlogger, wa man na sila ang ilang i-promote ang paborman. Chismis. Paborman. Kanang uban sad nga mga black timer, ang sunod nga tulumanon binayran. Wa man nila gisulti kinsa nagbayad. Dapat isulti nila. Ang sunod nga tulumanon, binayran ni Governor. At least, kita nga paminaw, oy, okay sa kaya. Di ba, iklaro unta nila? Kay usahay, di naman good kay klaro, kinsa may nagbayad. Ang iya, mga una, iya lamang ugway labot ang istasyon. Murag Punsus Pilato. Ang management, Puntius Pilate. Di ba? Nangugas. Nagugas. So, ang ako, mga igsopresa mo, among programa, ang nagbayad ni ini, ang Mindanao Daily News, o ang kanang among advertiser. Diba? Pero wala lugar may bayri nga, gibayran mi ni Nagundang Governor, na ni si Palco. Mayor. Wala pa. Pag-igsoon, kung may bawa na ninyo, nga kami ni Editor Alan, gibayran nami, ang among mga puros na lang. Maayo kini sila. Buutan kini sila. Og nangawkaw manggalit sila. Gamay ra. Ikaw-kaw. Muna na kanindot karong panahon na. Kay daghan man usab lagi nga kauban na to sa buhat. Nga nagparon ingnon nga sila ang tigyagyag sa kamaturan. Pero ang tinuod di ay mga igsuon. Sila ang bagong YouTube or jukebox. Sa una, jukebox. Itong jukebox niya to, garapalan, magitong jukebox, Editor Alan, kay Sulog paghulog ni mo sa 5, black is black. Tulog na sa ka, Granado! Pero karon dili na. Halata na kay karon. I-Gcash na lang. Well, youth, naisguryahan lang nato ni kay gubot karon sa social media. Si First Lady o si Vice President. Ang comment sa First Lady, very influential against an elected public official. Now, this is one issue nga atong tan-awon. Ang ato bang pagpili sa politiko, apil ba ang ilang kapikas? Munay dako. Kay sa usa ka hisgutanan ni ana, diferensya. Gani, ang application sa batas of conflict of interest applies even to your immediate members of the family. Correct. Di ba? Dili, pwede nga mayor ka, o nga ang nagdala ang imong anak tuwa sa lakay negosyo, wala ka na tuguti. No. Pero ang bot og dinis Pilipinas, gitugutan naman tanan, kay hinay man ang atong civil service law. Ang ato sang ombudsman, luya man kaayo. Wala pa may nga pasakaag, sumbong. Di ba na amang gali katurang luya-luya na sus paita kayo mo mga igsuon. Ang Kalandrakas nga tuluman ng dili mo hunong sa pagsulti sa kamatuoran, pagyagyag sa kamatuoran, paghatag og informasyon. Correct. Kay karon ato ning gisgutan, nahulog lang tag chismis pero na naman sa social media. First Lady, bad shot yan. So Bad medyo shot yan. si Vice President Sara, wa sa mo comment kay.
good shot nun sila. Pero dito, nag-away na dahil ng mga supporters. Ang supporters ba Kaning na? ilang away mga igsoon. Ayaw ka mo pagpalingla. Kay kani, gitubong kini para sa umalabot nga piliay. Correct. Kay, doon na may plano nga magplano kinanglan nga kung mudagan si Vice President Sara sa 2028 pagka-presidente, kinanglan imo ang 12 ka senador. Karon, no. Karong umalabot 2025. Oh, Kay beyond the term man na dahil nimo. correct. So ang akong ipasabot, importante kini karong pili ay mga igsuon sa atong umalabot nga mga adlaw sa kalandraka sa atong hisgutan ug unsa gayod ka importante ang katungod sa katawan. Nganong do na may gitag katungod ang tao. Nganong gitawag man natong haring lungsod. Diba? Nganong gibutang man kana sa Batakang Balaod. Correct. Nga giingon all government authority, diba? Emanates from them. Correct. Diba? Sovereignty resides in the people. Correct. And all governmental authority emanates from them. From the people. Di ba? Ang iyang gahom anaa sa katawan o ang gahom sa nagduma sa kagamanan magumikan sa katawan. Pero sa atong nasod Pilipinas, giuto-uto ang katawan. Giuto-uto ang katawan. Kaya pag napili na, Gitulis pag yun ang dili katawan. naman galing makabuot. Di ba? Dapat ang katawan paminahon. Kung doon na ilang yango-ngo, paminahon. Dili kay ang politika mo'y magbuot. Paliton mas mga politiko. One time, Editor Alan, before we go. Dito sa, nagkaadto ko sa nasod sa San Diego. Sa California. Oh, yeah. Na dili ko makaabot og sayo. I wanted to take an early flight. Pero dito, niingon siya, San Diego do not want to land the aircraft earlier than 6 o'clock. So wala aeroplano nga mudunggo earlier than 6 in the morning Sa San or Diego. the flying late at night. Oh. No flights after 9 in the evening. No flights before 6 o'clock. Kaya may disturbo ilang tulog. Imagine that. Gipaminaw ang katauhan. Dini sa ato siya, pagbalhin. Ang mga tao po ipabalhin. Instead of being listened to. Di ba? Katong Pabalhin ka. Yagto ta sa Australia. Di ba ni cross ta sa usa ka another state? Another state. Pero pag Sydney agi to nimo sa Canberra. subdivision, ang dalan, ang highway, super highway, doon ay taas kay nga pader. Unsa man kato, noise barrier. Di madisturbo ang mga subdivision pag agi sa mga truck, mga agi, noise barrier. So, buhatan lang taas nga kwan. dinis ato, mas makamata ka gibangga na magali ka. Di na kay sa noise barrier. Apag ato, bagno, simod na struck. Ang imo balay, gibangga na. Tungod kaya gatong balay, abay na gayon sa dalan. Pero wala man sila. Pangila dito, once musulod ka ang highway, ang expressway nila, to cross to another province, muagi man sa the shortest way is muagi ani nga subdivision. Aron nga patas, di mo reklamo ang mga subdivision sa Sabah, doon ay noise barrier. Mga 2-story high ang pader. Pag-agi sa mga sakyanan nga dump truck, kutsi, dili sila pero gipaminaw ang katauhan. Pero sa atong Pilipinas, panahon lang sa eleksyon, paminahon, giuto-uto ra kita. Di ba? Kaya magbuot naman tayo ang pinili sa lungsod. Primero, sa mapa-eleksyon, haring lungsod. Pag napili, lungsod, ako ang hari. Nabaliktad. Kanus ang mga matuto. Sayang ang atong mga kabataan. Una, nag-eskwela. Nganong nag-eskwela ta? Because we wanted to be liberated from ignorance. Yes. We wanted to see what is happening to our country. Yes. Ang mga educators, mga eskwelahan, hilom. Na ang amang karon kay nagsigil na sila away sa pila ilang ginansya. Mga igsoon, subo, apan tinuod. Wala naman tayo igong oras, Editoran. Ikaw sa main headquarters sa atong MTNN, ikaw ang mag-closing? Okay, ikaw una? You take it na, ikaw sa... Yes, mga igsoon, wala naman tayo igong oras, batag Lunes. Bisan asa, saan ka man, saan man kami, ang aming tulumanon kalandrakas sa MDNN magpadayon in different portals, in different sections, in different areas of the country, aron lamang ma-reach out nato nga makahatag og atong mga una-una o informasyon nga walay gidapigan.
Correct. sa ug wala sa tay gipaboran. Okay. Salamat ug may hapon. Editor Alan, take it away. Yes, salamat Dr. Manny Hawjan, ang atong main host nga ato karon sa laing dapit. Maigsuon among gikalipay kaayo ang inyong padayon nga pag tanaw, pagsuporta, pagsunod sa among programa, ang Kalandrakas nga mo'y public affairs programs sa Mindanao Daily News Network. Salamat usab sa atong publisher, Dante Sudaria, o giyang kapikas sa kanong manager, Dr. Rose Sudaria, sa ilang pagsuporta nining mga programa, aron lang makapahatag kita og maay nga serbisyo sa atong mga tigpaminaw, sa atong tigsunod sa Facebook o sa YouTube. Matag Lunes, alaunang takna sa kapunon sa Yes. MDNN ug sa newspaper nga ginumahan nila ni Dante Sudaria, among publisher, ug ni Rose, ayang amining kapikas, og sa among tulumanon matag Lunes ang Kalandrakas. Kalandrakas! Kung saan na akong ticket sa... Very good, very good. Very good.